Hello everyone, sa video na ito ay sasagutin ko ang isang tanong ng kapwa natin excavator operator, at ang tanong niya ay, Idol, paano mag-apply dyan sa New Zealand? Excavator operator ako dito sa Pinas. God bless. Idol, dalawa ang naging paraan ko ng pag-apply para makarating dito sa New Zealand. Una ay ang personal na pag-apply sa pamamagitan ng mga agency dyan sa Pinas. Ang ikalawa naman ay sa pamamagitan ng online o sa website ng workabroad.ph. Bago pa ako magsimulang mag-apply ng personal sa mga agencies ay may profile na ako sa workabroad.ph. Naaalala ko nga ang una kong pinasahan dati ay ang philstar.com papunta ng Guam, pero hindi ako pinalad na makaalis papunta doon. Ang may sasuggest ko sa iyo, Idol, ay kumpletuhin ang mga requirements mo bago ka pumunta sa mga agencies para hindi masayang ang lakad mo. Ang kadalasang hinihinging mga requirements kapag mag-a-apply ka, syempre unang-una dyan ang passport, resume, employment certificate, employment contract, yung mga lumang kontrata mo sa kumpanya, payslip, company ID. Kasama din sa hinihingi ay ang record ng hulog sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pag kumpleto ka na dyan, pwede ka nang pumunta sa mga agency at mag-apply. Ang agency na nakapagpaalis sa akin ay Skyborn International. Pero September Star ang unang kumulekta ng aking mga requirements. Sa pagkakatanda ko, hindi ako personal na nag-apply sa September Star, kundi nakita lang nila sa workabroad.ph ang aking profile. Dahil nga bago ako personal na mag-apply sa mga agency ay gumawa muna ako ng profile sa workabroad.ph na website. Tumawag sa akin na taga September Star at sinabi sa akin na may urgent hiring sila papuntang New Zealand at tinatanong ko kung gusto ko magpa-line up para sa interview. Ang initial interview ko ay noong June 14, 2023. Kasama na rin doon ang actual trade test. Ginawa yun sa Pampanga. Nakapasa ako sa initial interview at ang final interview at trade test namin ay noong June 20, 2023. June 22, 2023 naman kami pumirma ng kontrata. Pagkatapos namin magpirmahan ng kontrata ay nagpa-schedule na ng medical. Isa rin ang medical sa kailangan paghandaan. Ang halaga ng binayaran namin sa medical noon ay 14,500 as of July 2023. Lumabas naman ang aming working visa ay December 2023 na. Paglabas naman ng visa, kasunod naman noon ay ang PDOS o Pre-Departure Orientation Seminar. Pagkatapos ng PDOS ay flight schedule na ang kasunod at yun na, deploy ka na sa New Zealand. Ingat lang din sa pag-a-apply dahil marami ang nagkalat na scammer. Walang hiningin placement fee sa akin dati nung ako ay nag-apply. Kahit ng plane ticket ay sila ang nagbayad. Ang nagastos ko lang dati ay ang medical at ang pagpapaserox ng mga requirements na aking ipinasa. Ang ilan sa mga agency na in-applyan ko dati bound to New Zealand ay ang YWA, HRD, 21st Century, First Dynamic at Lewis International. At ang pinakahuli nga ay ang September Star at ang Skyborn International. Ang Skyborn at September Star nga pala ay mag-asawa ang may-ari, kaya halos iisa lang yan. Kagaya na sinabi ko kanina, September Star ang kumulekta ng aking mga requirements, pero sa Skyborn ako na-process. Tumingin ako ngayon sa workabroad.ph at may nakita akong hiring papunta dito sa New Zealand. Ayan, gaya ng nakikita mo sa iyong screen. Yan ang hiring ngayon papunta dito. Yan ang kagandahan pagka sa workabroad ka tumingin. Nakikita mo yung mga legit na agency dahil mga POEA license ang mga nagpo-post ng trabaho sa workabroad.ph. May mga nakikita din ako nagpo-post ng hiring sa Facebook. Maging maingat lang at siguraduhin legit para iwas sa scam at maiwasan ang maloko. Yun lang po, sana ay nakatulong ako sa iyo kung paano ang pag-apply dito sa New Zealand. Hanggang sa mga susunod muling mga video, everyone. Bye-bye!